tatakbo sa Senado, no? Oo. So, hindi pa ho tapos, no? Yung para tayo may parada eh. Parada ng mga magkakandidato, no? Kasi syempre, I think less than a month na, no? Doon sa filean ng certificates of candidacy ng atin pong mga tatakbo sa mga pambansa na mga posisyon. Lapit Katulad ng na. Congress, katulad ng party list, at ng Senado. At mapalad ho tayo dahil kasama ho natin dito. Syempre, talaga pong tagapamandila ng tunay na unionismo at interes po ng uring manggagawa. Wala pong iba kundi ang Secretary General ng Kilusang Mayo 1, si Ginoong Jerome Adonis. Tatakbo din po sa ilalim po ng Makabayan slate sa 2025 senatorial elections. Ay, magandang tanghali, Jerome. Maraming salamat sa pagpunta ngayong tanghaling ito. Magandang tanghali, Attorney Terry, at syempre kay Mama Alex, magandang tanghali po. At syempre, Jerome, talaga namang tingin ko at ayoko nang papangunahan na kita, ang talagang unang magiging plataforma ng pagtakbo ni Jerome Adonis, leader, unionista, ay syempre yung kapakanan ng atin pong mga manggagawa. Ay, tama kayo dyan, Attorney Terry Ridon, kasi syempre sobrang tagal na pong naghihirap yung ating mga manggagawa at tinuturing naman ng gobyerno na backbone tayo ng ekonomiya, pero at the end of the day, napakaliit nung sweldo, hindi po mapakain ng maayos yung ating pamilya, hindi makapamuhay. Kaya kapag nagkaroon po tayo ng pagkakataon sa Senado, ay ipa-priority natin siya. So, syempre, yung iba pang issue din ng bayan. Yun. Sir Jerome, ano-ano po yung mga isusulong ninyo no, na batas kung kayo po ay palarin na makaupo bilang senador, no? Para po sa ating mga manggagawa, as you said, backbone tayo ng Pilipinas, ng industriya dito sa Pilipinas. Tama, Ma'am Alex. Siyempre, uunahin po natin yung matagal ng kahilingan ng mga manggagawang Pilipino. Dapat magkaroon tayo ng nakabubuhay na sahod o tinatawag nating family living wage kasi nakalagay po yan sa ating konstitusyon. At meron po tayong konkretong ngayon yan, studies kung nakabatay sa presyo ng bilihin 1,200 pesos. Ikalawa po, gusto natin ipagbawal yung lahat ng forms of contractualizations. So dapat walang agency, dapat ang mga empleyado ay directly hired ng kumpanya, no? At yung siyempre po, yung panghuli, yung pangatlo pala ay kailangan fully protected yung karapatan namin para magtayo ng union. Hindi po yung tinatanggal sa trabaho kapag na-detect na nag-uunyon or may mga charges na kung ano-ano kapag nagtatayo tayo ng union. At syempre, kailangan din po nating harapin yung usapin ng napakataas ng presyo ng mga bilihin ngayon. Wow! Grabe po. So, talagang hindi makaagapay yung may sahod ng mga manggagawa. Paano na yung mga kababayan natin na marami po nasa informal sector at walang trabaho? Well, syempre, isa po doon sa talaga pong gusto natin pag-usapan more in particular kasi ito talaga yung tinatawag na low-hanging fruit, no? Yung pong legislated, national, across the board na pagtataas po ng atin pong sahod, no? So, ano pong tingin nyo rito? Tingin nyo ba, kailangan pa namin kayo antayin sa Senado? O dapat ba, maipasa na po sa pinakamagang panahon? Kasi yung Senado tapos na, hindi ba? Doon sa pagtataas po ng sahod. Yung Kongreso na lang po yung inaantay. So, kung sakali hindi ba matuloy po ito sa Kongresong ito, tingin nyo po ba isusulong nyo ito sa susunod po na pagpasok ng Kongreso? Tama po kayo, attorney. Dapat natin isulong yan. So tama din kayo na dapat ba magkaroon pa ng senador mula sa manggagawa bago nila ipasa yung batas? Legitimate demands to nung mga manggagawang Pilipino. So ang tingin natin, kaya inahamon din natin yung mga mambabatas, no? Yung mga senador at the same time yung mga congressman na pwede ba bilis-bilisan nyo yung paghearing sa dagdag sahod dahil kailangan na po yan ng mga manggagawang Pilipino. Matagal na talagang kailangan at kita naman natin yung kontribusyon ng mga manggagawa sa ekonomiya ng ating bayan. On the other hand, dapat makompensate naman ng maayos yung aming pinagpaguran araw-araw kasi rights naman natin na mabuhay yung aming pamilya at ma-avail yung lahat ng yung buhay na at least decente at maayos, hindi yung parang araw-araw na lang ay nag-iisip ka paano ka mangungutang para pambayad sa eskwela, pandagdag sa bayarin sa kuryente, sa tubig at iba pang mga pangangailangan. So, iyon po ang pinaka-first priority talaga natin na dapat ma-address. So, yun po ang ating isa sa mga plataforma sa Senado. Sir Jerome, yung proposed na 100 at 150 pesos na pagtaas sa sahod mula sa Senado at saka sa Kongreso respectively, no? Ito ba sapat sa inyong opinion? O kung dadagdagan natin, saan pa nga ba pwedeng humugot ang pamahalaan, no? Para makapagbigay tayo ng sapat na pondo doon sa pagtaas ng sahod ng mga manggagawa?
Well, basically, Ma'am Alex, kapag kaming mga manggagawa ay humihingi ng dagdag sahod sa part ng private sector, manggagaling po yung idadagdag sa private sectors ng mga kumpanya, hindi sa gobyerno. Pero tinitignan din naman natin yung kapasidad ng mga kumpanya para magbayad. Like for example, yung mga maliliit na negosyante natin, medyo masasaktan talaga sila. Ngayon, doon tayo nangihingi na dapat tulungan ng gobyerno na magkaroon sila. Yung anumang amount na idadagdag sa sahod ay saluhin dapat ng pambansang pamahalaan bilang ayuda. Kasi in the first place, ang tingin namin, yung mga foreign company, transnational at saka multinational corporation na nandito nagninegosyo sa Pilipinas, particular sa mga economic zone natin, ay nakaka-avail ng iba't ibang mga benefits. So, just the same, sana matulungan talaga yung mga maliliit nating negosyante para kumbaga may translation naman sa economy ang anumang dagdag ng sahod kasi hindi naman po namin yan iimbakin sa bulsa namin yung anumang dagdag sahod. Well, in fact, may pag-aaral nga na yung sahod ng bawat manggagawa, 70 to 80% ay pambili ng pagkain. So mabilis lang dahil araw-araw talaga, no. So kaya kapag may pambili ka ng pagkain, makakakain ka ng maayos-ayos, no. So malilesen pa nga yung kung maayos yung pagkain ng mga anak natin, hindi magkakasakit, malilesen pa yung burden ng gobyerno para sa hospitalizations, etc. and so on and so forth. So yun po ang kailangan talaga natin. Well, syempre, maganda siguro durugin ho talaga natin yung paninindigan ng ilang mga chambers, no? Kasi ang pagtingin talaga nila, pagka talagang nagtaas ng sahod ang mga manggagawa, talagang magsasara ang mga maliliit, mga micro, small, medium enterprises, no? So, anong masasabi niyo diyan? Well, alam mo, Attorney Terry, matagal na yang mga tawag namin diyan, mga chismis na lang yan. Yan ay mga palusot, no? Para lang umiwas sa dagdag sahod. Kahit tingnan po natin yung history ng Pilipinas sa dagdag sahod, wala ni isang kumpanya nagsara dahil nagtaas ng sahod. So, yan ay mga palusot para umiwas sa dagdag sahod. Pangalawang argument diyan, Attorney Terry, yung sinasabi na inflationary ang wage increase, no? Kaya medyo nagpapakalat sila ng mga malisyosong argumento para takutin yung publiko. Hindi po totoo. Dapat hindi inflationary ang wage increase kasi ang gusto namin, ang dagdag sahod ay bawasin sa kita, no? Huwag ipatong sa presyo ng produkto at bilihin para hindi maging inflationary. Meron naman kaming very clear na studies na babawasan mo lang yung tubo, no, nung kumpanya. At saka naman yon, makatwira naman. So, yung mga ganyang argument po ay kayang-kaya nating sagutin yan. At paulit-ulit, ang pinagtataka nga namin, Torny, tama ma Alex, paulit-ulit na namin sinasagot yan sa hearing sa Senado, sa hearing dyan sa Kongreso. Pero, ang bagal no? Hindi namin makita asan ba yung sincerity ng House of Representatives under the Speaker of the House sa kasalukuyan. Yun. Doon naman kung pag-uusapan natin yung labor code reform. So may mga kailangan bang reviewin or i-modernize? Kasi may mga nagsasabing outdated na daw yung provision doon sa labor code ng Pilipinas. So sa inyong palagay, may kailangan bang baguhin? Well, tama kayo dyan, Ma'am Alex, kasi matagal na namin, yung usapin po ng contractualization sa Pilipinas ay nakatungtong yan doon sa Article 106 ng ating labor code. Yung 106 to 109, yan siya po yung article na iniikutan ng kumpanya para ma-interpret na temporary lang yung trabaho or ilagay sa agency. Kaya yun po yung gusto nating mawala agad, no, doon sa ating labor code para mapalitan na ang lahat ng empleyado from the date of hiring ay directly hired ng mga kumpanya. Meron naman silang period para subukan yung manggagawa kung hindi papasa within period of from hiring to 6 months. Pwede naman nilang tanggalin yan, pero again, ang sinasabi ng batas, dapat may just cause. Merong dahilan, hindi pwede yung parang, natapos mo na yung 5 months or 6 months mo, so wala ka ng trabaho. Kailangan po yun. Ibalik natin sa normal yung... Well, isa doon sa mga talaga po talagamak na usapin, no? Dito po sa contractualisasyon, yun nga, hanggang ngayon, ginagawa pa rin yun, yung 555 na tinatawag. Parang 5 months ka lang. Tapos either nagpapalit talaga yung mga, manpower agencies na ginagamit. Pero essentially, kung nagtatrabaho ka doon sa kumpanya na yun, yung pa rin naman yung trabaho mo. Di ba? Yan yung isa sa mga talagang malaking problema. Yes, tama kayo dyan, attorney, no? Para bang same yung nature ng trabaho mo, same position, pero pinababalik-balik ka lang. Para lang umiwas talaga, ang tingin natin, iwasan, one, yung maging regular at makamit na manggagawa. Kasi pag regular employees ka, dapat may right to form a union ka. Pangalawa, yung benepisyo at iba pa. So, iniiwasan nung mga main company
at ipinapasa yan doon sa mga agency. So kawawa yung ating mga manggagawa. Kaya nga ang nangyayari, Attorney, Ma'am Alex, may mga agency na yung mga empleyado nila hindi nila pinapasahod sa minimum. Binabawasan pa nung tinatakda ng regions kasi kailangan kumita ng agency. Kikita sila sa kontrata at babawasan pa yung sweldo ng mga manggagawa. Maliban kung magrereklamo. Pag nagreklamo ka naman, minsan maraming agency malakas sa dole, no? Matutulog lang yung complaint mo, walang nangyayari. Kaya ang tingin natin talaga dapat talagang seryosohin ng gobyerno itong mga bagay na to. Hindi ito dapat parang ipagkimit-balikat lang at gawin lamang propaganda lalo na sa panahon ng midterm election. So alam natin na maraming mga politiko na tatakbo na magsasabi na ay gusto rin namin na tumaas ang sahod, gusto rin namin na mawala yung contractualizations, pero I doubt na gagawin nila yan kasi hindi po talaga sila galing sa sektor ng mga manggagawa at never nang naranasan yung naranasan namin araw-araw na paghihirap. Kaya kapag tayo po ay pinalad, ay talagang seryosong gagawin po natin yan. Hindi tayo matatakot sa debate sa loob ng Senado na mga abogado yung kalaban natin, pamilya yung kalaban natin, magkakapatid yung kalaban natin. Kasi ano po kami, firm kami na andaladan namin yung totoo na nararamdaman at kailangan i-address talaga yung problema ng ating mga manggagawang Pilipino. Siyempre, Sir Jerome, baka naman yung maging daing no, ng ibang mga kumpanya, yung private companies, especially medyo mga maliliit, no? Baka malugi kami niyan kapag wala ng ganito, 555, di ba? Talaga bang ikalulugi nila yun kung magiging in favor naman this time para dun sa mga manggagawa? Well, Ma'am Alex, yun nga, argument din yan sa mga Senate hearing, sa Congress, at paulit-ulit nating sinasabi. Kaming mga manggagawa, very naman kami, aware na kami pag manghihingi ng any wage increase ay nakatungtong sa konkretong data. Kasi ayaw namin na humihingi kami ng dagdag sahod, later on magsasara yung kumpanya. Talo rin tayo. Gusto natin, kumikita yung kumpanya, dahil habang kumikita siya, meron tayong maayos na sahod at benepisyo. So, meron tayong pangmatagalang trabaho. Kaya hindi po kami humihingi ng dagdag sahod para magsara yung kumpanya. Kung meron mang mga discrepancy sa data, di pag-usapan natin, alin yung pwedeng salubungin. Bukas naman po kami sa anumang mga pag-aaral, additional point. Nakikinig kami, no? So, wag lang yung parang tatakutin. Ang nakakalungkot kasi, ang nangunguna pa po para sa pananakot na tawag namin na wag na magdagdag sahod, yung mga opisyal ng gobyerno, Department of Labor. Yung NEDA na lang sobrang imagine 64 pesos, 21 pesos. Diyos mio naman, real talk naman tayo. Wag naman yung parang harap-harapan yung kaming lulukohin ng ganyan. So, alam mo yung mga ganong mga argument. O di syempre, talagang iwanan na muna natin, pansamantala, ito pong mga labor issues kasi talaga expert ka na dyan. Yung gusto ho talaga nating malaman, ano naman ho yung magiging plataforma po ni Jerome Adonis dito po sa mga ordinary naman pong mga Pilipino, sa mga ordinaryong pamilya, kasi syempre, hindi lang naman mga manggagawa yon. Well, syempre po, ang isa din sa tupagin natin, yung usapin ng pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Dahil marami pong informal workers sa panahon ngayon. Marami mga kababayan tayo na walang tiyak na araw-araw nakita. So, sisikapin po natin na magawa ng paraan yan nang bumaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Pangalawa po, yung issue rin ng paglikha ng trabaho, no, sa ating bansa. Kasi, napakatagal ng problema. Kaya mahalaga po na ma-address yan ng dahan-dahan. Again, hindi kami magmamadali, no? Kailangan yan dumaan sa batas at pag-usapan at maisabatas. Kasi ang pinakadulo niyan ng lahat ng problema natin, ang tingin namin dito, Attorney Terry at saka Ma'am Alex, ay yung usapin talaga, wala kasi tayong sariling industriya. Wala tayong sariling economy na nagpupundar na unti-unti para sa atin para mag-create ng employment, no? At merong nakabubuhay na sahod. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay for the longest time nakaasa po sa foreign. Pasok kayo, tapos kung ano yung itakda ng foreign na kausap na kondisyon dahil kailangan mo ng trabaho, gagawin mo na lang, no? Kaya tupagin po natin din yung tutulong tayo sa usapin ng pagka-craft ng batas dun sa genuine land reform at saka yung industrializations. Mahalaga po ito. Ang tingin nga namin, pwede tayong magsimula sa maliit na industriya, no, na magpoproseso ng mga pinaka-basic na kailangan ng taong bayan. Tapos yung kita noon dapat ipunin para gawing puhunan sa middle na industriya, no. Yung process na yun magki-create na ng batas yun, no? Magki-create ng employment pala, no. Tapos
Yung alam mo yung wala tayong kahit anong technology, madaling i-address eh. Sabi natin, sige, pasok yung foreign investor sa bansa. Pero pwede ba 5 years from now sa inyong negosyo, 10 years from now, transfer of technology? Kasi ang dami nating mga scientists, mga engineer na pwedeng pagyamanin dito sa atin at marami tayong natural resources na pwedeng pagkunan para makapag-build tayo unti-unti nung sarili nating ekonomiya. Kailangan nating kailangan nating seryosohin yun kasi yun na mag-a-address sa lahat ng problema natin sa usapin ng food security, sa usapin ng unemployment, mababang sahod, yung usapin nung kaya natin mag-compete no sa iba pang mga bansa pagdating sa ekonomiya, sa teknolohiya and so on and so forth. So yung mga details niyan kung paano natin gagawin, pwede kami makipagtulungan sa ating mga mahuhusay na researcher, no, paano ang tinitingnan namin magiging mahalaga, attorney, no, Ma'am Alex, dapat talaga ano ba yung lilikha ka ng batas, yung tanong na para kanino ba yung lilikhain ko? Doon kami magsisimula yung content nung lilikhain mo kasi madali mag-propose, madaling magsulat, pero para kanino nga ba yung ano na yan, yung batas na yan. So lahat ng problema ng ating bayan ay titignan natin at makikipagtulungan po kami dahil, well, in fact, nag-anunsyo na hindi lang naman ako mag-isang tatakbo sa Senado at yung buong Makabayan po coalition. Yun. Sir Jerome, sabi nyo nga kailangan pagpukusan natin yung pagbuo kumbaga ng industriya dito sa Pilipinas. Pero with the natural resources that we have, no, kagaya nabanggit nyo kanina, with the current situation of the Philippines, ano bang pwedeng industriya yung ipanganak nga dito? Ano ba ito? Pwede ba mag-focus nga tayo dun sa pagsasaka? Saan nyo po nakikita? Well, tingin ko mag-start muna tayo sa pagsasaka. Kasi ang una natin dapat is secure yung food security. Yung pagkain ng mga Pilipino para wag na tayong umasa sa importation. Kasi lugi tayo talaga dyan minsan pinagkakakitaan pa yan ng mga korap na opisyal ng gobyerno, no? Pangalawa, baka pwedeng mag-start talaga tayo sa industriya, yung food processing, yung pinaka-basic na pagpoproseso ng pagkain ng mga kababayan natin. Tapos doon tayo unti-unting mag-start. Mag-start tayo ng manufacturing. Siguraduhin lang natin na yung kita ay mahahawakang mabuti, hindi makokorap, para meron tayong unti-unting pag-unlad, pagbibuild ng sarili nating industriya. So ano yun sabayan po yun na nag-create ka ng maliit na industriya hanggang sa middle, hanggang sa mabigat. Nag-create ka ng employment at nagbibuild ka ng sarili natin later on. At hindi ka, unti-unti kang kakawala dun sa pag-asa na buong-buo sa foreign. Ang dami nating OFW, no? Yung mga OFW natin, sana pakinabangan na lang nung ating bayan. Siguro doon tayo talaga mag-start po. Well, syempre, isa din po sa talaga pong binabanggit ng mga surveys, no? Ito pong rising cost of food prices. At syempre, talaga naman pong kabisado niyo rin po ito na talaga pong gusto po ninyo na maging realidad, yung pong pagpapababa, particular, ng presyo po ng bigas, no? Kasi syempre, ngayon talagang hovering at around 50 pesos per kilo pa rin po ang bigas, no? So, ano po yung tingin yung dapat ginagawa ng atin pong pamahalan para may pababa pa po ito further? Well, ang tingin ko, ang unang steps, attorney at saka Ma'am Alex, ay tanggalin yung buwis, no? Yung VAT doon sa presyo ng bigas, sa kuryente, sa tubig, kasi yan yung nag-additional burden, additional na presyo po yan. So tingin natin, simulan sa ganon, no? Yan kasi yung pinakakagyat pag tinanggal mo yung VAT sa presyo ng pagkain, kuryente, tubig, VAT sa langis, alam mo, Sir Terry, Ma'am Alex, tingin ko may malaking impact yan para kagyat na bumaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Yun yung unang step. Tapos, tiyakin natin sa susunod na talagang seryoso na mayroong price control. No? Bawa, yung DTI, hindi ko alam kung meron lang yata sila hindi naman hindi naman talaga ginagawa yung totoong mandato nila, no? Kailangan talagang may thoroughly natututok sa ganyang mga bagay. Kasi otherwise, paulit-ulit na lang natin tong pag-uusapan yung cycle ng buhay natin ng mga gawang Pilipino. Trabaho tayo ng trabaho, nagtitiis tayo sa napakahabang traffic, pauwi, papasok sa trabaho, binabaha pa tayo. Pero again, next election, pag-uusapan pa rin natin, lalong naghirap instead na nagkaroon ng mga improvement. Kaya mahalaga po ang tingin namin, yun yung doable
na steps para ma-address agad yung pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Yun. Siguro, Sir Jerome, i-reiterate nyo na lang din, bakit kailangan ng isang Jerome Adonis sa Senado? Well, syempre po, ako po ay galing sa manggagawa. Hindi po ako galing sa dynasty. Wala kaming pera, no? Hindi po ako negosyante. So, confident po ako na alam ko yung kalagayan ng mga manggagawa at ng taong bayan dahil nagkakasama kami sa mahabang panahon, sa mga rally, sa mga strike, no? At seryoso po nating itutulak 'yan. Kaya ang gusto po natin magkaroon ng choice yung ating mga kababayan. Papayag ba tayo na puro kampo na lang ng Marcos at saka Duterte yung nasa Senado? Bigyan po natin na kami po ay ino-offer namin yung aming sarili, no, under the Makabayan Bloc, na bigyan ng alternatibo at magpupush po kami ng mga politika ng pagbabago sa darating na midterm election ng 2025. Okay. Yan po mga kaibigan, si Ginoong Jerome Adonis, ang Secretary General ng Kilusang Mayo 1 at tatakbo sa 2025 midterm election sa ilalim po ng Makabayan Coalition slate. Maraming salamat, Jerome. Mabuhay ka. Okay, maraming salamat, Atty. Terry at saka Ma'am Alex. Maraming salamat. Thank you po. Radyo sa Isleta.